Mga kabunyog mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Napapanood rin po ako sa ating bagong FB page, Informador. Dito po sa Informador FB page at Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, mga tatlong topics ang dinidiscuss ko dito. Kaya medyo mahaba-haba ang talakayan natin dito. Hindi tulad dun sa iba kong social media platforms. Ngayon, ang topics kung i-discuss, ang una, kanina kasi nagdi-discuss ako tungkol kay Escudero, ah, hindi ko makuha yung ano hindi ko makuha yung na nakapirma siya. Nakapirma siya. O ngayon mayroon na. O ipapakita natin dito, doon sa Baycam, ang nanguna pala sa Baycam, si Escudero sa kasi Saldico. O kaya napahamak si Escudero diyan. Wala si wala si Romualdez. Oh, kaya napahamak yata siya, naisahan yata diyan si Escudero ah. Pangalawang topic natin, itong si Harry Roque, bilib na bilib kay Barsaga. Ha? Bilib na bilib kay Kiko Barsaga si Harry Roque. Mamaya pag-usapan natin kung bakit. O itong si dating DFA Secretary nung panahon ni Duterte, si Teddy Boy Locsin. Ngayon, ambassador yan sa United Kingdom, sa Great Britain. Pero nagko-comment, daw, dinukot daw ng mga Pilipino si Duterte. Sinurinder sa dayuhan. Nung klase ba tong ambassador na to? Buhay pa pala si Teddy Boy. Pag-usapan nga. Pag-usapan nga natin mamaya. So yan mga kabunyog mga kami. Kanina, tulad ng nasabi ko, nagla-live ako. Sabi ko, nag-appear sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, si Romualdez. Sabi ni Romualdez, pagdating niya doon, ang sabi niya kaagad, while I am not a member of the BICAM, kahit daw hindi siya naging member ng BICAM, magko-cooperate siya at tutulong siya sa investigasyon ng ICI. Parang doon pa lang, sa simula pa lang na statement ni Romualdez, ini-stressan niya na. Hindi siya member ng BICAM. So sino pala ang mga members ng BICAM? Kung titingnan dun sa mga nakapirma, lalo na dun sa 2024 BICAM na nag-approve ng controversial na 2025 budget, ang lumalabas na nakaprontera sa BICAM, nakalagay dito, conferees on the part of the Senate, Senator Grace Poe. Sa kanan naman, conferees on the part of the House of Representatives, nangunguna, Saldico. So, ibig sabihin, yung chairperson ng Senate Committee on Finance, si Grace Poe, yun, nangunguna. Tapos doon naman sa House Appropriations Committee Chair, si Saldico, siya naman nangunguna. Di dapat mayroon ding perma yung Speaker sa Senate President. Ang problema, sa Speaker, wala. Ang nakapirma, si Escudero, Senate President. So, ibig sabihin, sabi ni Romualdez kanina, while I am not a member ng BICAM, tutulong daw siya sa investigasyon. So, ibig sabihin, parang naghugas kamay dito si Romualdez, hindi ako dyan member sa BICAM. Oo nga naman, kung titingnan mo doon, wala ang pangalan niya. Pero nandun si Chis Escudero. Ang problema dito, si Grace po nagsabi, hindi naman, member daw siya ng BICAM, pero hindi naman daw siya talaga ang nag-ano doon. Hindi daw siya naging mapagpasya doon. Talagang ang nag-ano daw noon, si Saldico at saka si Escudero. At nakapirma nga talaga si Escudero. Ayan kitang-kita nyo, nakapirma. Pero wala si Romualdez. Parang naisahan ni Romualdez si Escudero. Napahamak yata si Escudero dyan. Kasi, ang pinakamataas na leader ng Kongreso, Senate President sa Senado, Speaker ng House. Tapos, ang pagdating naman sa budget, ang pinakamataas na dyan, yung Senate Committee on Finance Chairperson, si Grace Poe. Yung House Appropriations Committee Chair, si Saldico. Okay, nakapirma si Grace Poe, nakapirma si Saldico. Nakapirma din si Chis Escudero. Wala si Romualdez. Ano yun? Parang na-anticipate na ba ni Romualdez na posibleng magka-problema ito? Kaya hindi na siya pumirma, hindi na siya nag-member sa BICAM. Si Escudero naman, siguro, naisip niya,
Sila na lang ni Saldico ang mag-uusap tungkol sa budget, ay budget yan. Ibig sabihin kung kayo ang mangunguna sa pag-uusap tungkol sa budget, pabor yan sa inyo. Ay kaya lang siguro hindi niya nakita na magkakaproblema yan later, magiging pinaka-controversial na budget pala yan. Pero ang problema, nakapirma na si Cheese. O anong nangyari? Napahamak siya dyan. Napahamak siya dyan. Ha? Lalabas niyan sa bandang huli, ang mananagot dyan, sila ni Saldico. Ay ang problema si Saldico, wala naman dito. Hindi na yata uuwi yun sa Pilipinas. Sinong maiiwan na sulo niyang sasagot niyan? Si Chis Escudero. Ay ang daming problema ni Chis Escudero ah. Ha? May problema siya doon sa ano, pinangalanan siya ni dating DPWH Yusek Bernardo dahil sa anomalya sa flood control. Tapos may problema siya sa COMELEC doon sa campaign donations, election offense. Tapos ito pa, siya pa ngayon ang nadidiin dyan sa insertions na yan sa BICAM. Kawawang, kawawang keso. Ha? Yan yata yung kanta ngayon ang kawawang keso. Eh, hindi niya yata na-anticipate yan eh. Oh. Kaya nung tinitira niya si Romualdez, siguro pinagtatalawanan lang siya ni Romualdez. Pag naungkat itong lahat ng ito, ikaw, si Tis ang maano. Kasi wala si Saldico eh. O, wala si Saldico, di siyang madidiin dyan. Ha? Kanina nung dinidiscuss ko, hindi ko nakikita yung perma ni Chis eh. Pero naputol yun na mag-screenshot ako. Oh, pero ito na, sabi ko maglalive uli ako. Ipapakita natin yung perma ni Chis Escudero. Ayan. Siya nga pala, sinasabi sa atin ng mga ano kanina, basahin mo kasi ng kumpleto, Attorney Enzo. O basahin mo sinong nakaperma, sinong hindi. O anyway, sige, pakita natin. Conference on the part of the Senate. Yan pababa. Senator Grace Poe, Chairperson. Senator Cynthia Villar, nakaperma. Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi nakaperma. Senator Pio Cayetano, hindi nakaperma. Senator Win Gatchalian, nakaperma. Senator Christopher Bongo, hindi nakaperma. Loren Ligarda, hindi nakaperma. Tapos, patuloy pa dun sa Senate. Senator Risa Hontiveros, hindi nakaperma. Amy Marcos, hindi nakaperma. Joel Villanueva, hindi rin nakaperma. Miguel Suberi, hindi nakaperma. JB Ejercito, nakaperma. Mark Villan, hindi nakaperma. Tolentino, nakaperma. Ay tapos, Jinggoy Estrada, nakaperma. Coco Pimentel, Minority Leader, hindi nakaperma. Senator Francis Chis Escudero, Senate President, nakaperma. Yan. Sa House naman, ang mga nasa conference on the part of the House of Representatives, Representative Elizalde Esco, nakaperma. Estela Luz Kimbo, nakaperma. Representative Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker, nakaperma. Representative David J.J. Suarez, Deputy Speaker, nakaperma rin. Manix Dalipi, Majority Leader, nakaperma. Jude Asidrin, Representative Neftali Gonzales II. Tapos, sino pa ba? Si Representative Jose Juboy Aquino, nakaperma rin. Representative Raul Angelo Bungalo, nakaperma rin. Representative Romeo Acop, nakaperma. Representative Leandro Jesus Madrona, perma. Representative Michael Duabit, hindi. Representative Marcelino Libanan, Minority Leader. Yan yung mga nakaperma. Kayo yung mga nagsasabi kanina nung nilive ko to na hindi ko daw binabasa lahat. So wala kang makita pangalan ni Romualdez. Mukhang naisaan sila ni Romualdez ha. Anyway. Dito tayo sa pangalawang topic. Bilib na bilib si Roque kay Barsaga. Bilib na bilib si Roque. Bago yung rally, noong October 12, yung People Power Tree ni Barsaga doon sa Forbes Park. Grabe, ang isa sa mga nagpo-promote niyan, si Harry Roque. Talagang todo promote siya ng ng rally na yan. Si Harry Roque, sabi niya, suportahan natin si Kiko Barsaga. Ang galing ni Kiko Barsaga. Ang tawag niya pa nga kay Kiko Barsaga, bagong rockstar daw. Ha? Bagong rockstar. Yun ang tawag ni Roque kay Barsaga. Ang bagong rockstar daw sa Pilipinas. Sobra naman. Sobra naman ang paghanga ni Roque. Paano naman? Nasaan na ngayon yung paghanga niya? Bakit kukunti yung taong pumunta? Kung rockstar si di dudumugi ng tao. Nung pananawagan siya, di dapat bumuhos yung tao. Wala, hindi naman dumagsa ang tao. Dumagsa, langaw
Mas marami pa yung pulis kaysa dun sa nag-rally, ay nag-rally dun sa Forbes Park. Mas marami pa yung vloggers. Ha? Tuwang-tuwa yata yung mga vloggers ng DDS kasi may content sila eh. Mayroon silang mga reels, mayroon silang ha? Nagfiesta sa content yung mga ano, ang haba ng coverage nila. O, o yan, yun. Pero yung sinasabi ni Rocky na rockstar, na parang ang daming tao, wala. Ano namang tao doon? Wala nga eh. Langaw nga eh. O, sabi nga ng GMA nang umalis na si Barsaga, mga 1:30 AM na, 50 katao na lang yata ang natira. Ibig sabihin mga 100 to 150 lang yata ang taong napakilos ni Barsaga. Oh, yun ba yung sinasabi ni Rocky na ano, na rockstar? Paano naging rockstar yun? Hindi nga pinagkaguluhan. O tapos ngayon, kasi kinakaharap na ni Barsaga yung complaint sa kanya sa House Ethics Committee, posible siyang masuspend, posible siyang ma-reprimand, posible siyang matanggal, ma-expel. Depende sa investigasyon. At kanina nagkaroon ng investigasyon, hindi, kahapon pala, October 13, ng umaga, late dumating itong si Barsaga. Ang paliwanag niya bakit late siyang dumating, napuyat daw kasi siya kalalaro ng computer. Talagang nakaka-insulto yata itong si Barsaga. Na late siya, hindi siya naka-attend dun sa hearing ng Ethics Committee ng House kasi napuyat siya kalalaro ng computer. Pero sabi ni Congressman Ronnie Puno, wala tayong dito reconciliation. Hindi siya mapapatawad sa kanyang ginawa. Ha? Nakakahiya siya sa kamara. Oh, ayun, sabi ni Barsaga yan. Oh. Ang sabi naman ni Roque, maski i-expel ng congressman si Kiko Barsaga, his title now is the People's Congressman. What an honor. Ah, Believe talaga na believe talaga si Roque. Paano naman yan naging People's Congressman? Eh kung People's Congressman yan, eh di dapat nung nanawagan siya, dagsa yung tao. Kasi ibig sabihin, talagang mahal siya ng tao. Charismatic na leader siya. Eh charismatic siya sa mga DDS. O, ilan pa nga lang, mga vloggers lang ang nagkita doon. Saka sila Jimmy Bundok, sila Banat Bay, sila Trixie Cruz Angeles, yun. Ha? Para may content, naka-live si Jimmy Bundok. Titingin-tingin nga si Jimmy Bundok ng ganyan, no? Parang ito lang ba ang ito lang bang tao? O ganun din si Banat Bay na ganyan. Hindi umiimik, hindi niya mai-cover ng live. Ha? Tapos si Rocky, bilib na bilib. Paano mo nasabing People's Congressman yan? Ano ba siya? Pinagkakaguluhan ng taong bayan. Ay mas marami yung mga estudyanteng nagmamas walkout doon sa PUP, sa UP, sa UST. O, hindi nga yun eh. Si Barsaga ba ang namumuno doon? Hindi nga siya kinikilalang pinuno nila eh. Kabataan yun, kabataan party list, mga aktivistang kabataan yun. Yun, ang daming mga estudyante doon. Pag-walk out nila sa mga eskwelahan, talagang naglalabasan sa klase ang mga estudyante. Eh si Barsaga wala. Ang kasama niya yung Makata. Ano ba yun? Makata ng DDS. Tsaka yung Kuya Park, yung Boy Light. Yan yung kasama niya. Tapos si Roque sasabihin niya, People's Congressman. Oh, marami bang mga urban poor na nagdagsaan para sumama sa panawagan niya? Kasi yung yung panawagan ni lulusubi nila, papasukin nila ang Forbes Park. Eh di dapat maraming galit na tao na sumama sa kanya. Eh wala, ilan nga lang, 150 yata o 100. Paano mo masasabing People's Congressman yan? O rockstar? Awan ko dito kay Roque. Anyway, ito mga kabunyo, huling topic natin. Itong si Teddy Boy Locsin, kung naalala nyo pa, kung nakalimutan nyo, ipaalala ko. Si Teddy Boy Locsin, magaling na columnist, journalist. Magaling magsulat ito. Spokesperson to ng panahon ni o speechwriter to ni Cory Aquino nung panahon. Kasi nung panahon matino ito eh. Matino ito si Teddy Boy Locsin. Kaya lang ngayon parang bagay hindi lang ngayon. Nung panahon mga EDSA, yung People Power, talagang yan, matino yan si Teddy Boy Locsin.
Hmm, ano 'yan, nung mga panahon. Naging congressman din 'yan ng Makati. Magaling 'yan. Kaya lang nung napasama sa grupo ni Duterte, naging DFA secretary ni Duterte, nasira na. Alam niyo 'pag napapasama sa grupo ni Duterte nasisira, ang dami ano? Si Harry Roque, pati si Kaufman naging DDS na, ah. Anyway, ngayong panahon panahon ni Duterte talaga namang loyal na loyal 'to kay Duterte, bilib na bilib siya kay Duterte, kasi populist si Duterte o nadala siya ng pagiging populist ni Duterte. Pinagtatanggol niya kahit yung maraming namatay sa war on drugs si Duterte. Itong si Teddy Boy Locsin, tapos naging DFA secretary. Ang trabaho niya bilang DFA secretary para idepensa sa iba-ibang bansa. Kasi sirang-sira si Duterte sa iba-ibang bansa eh. Sirang-sira. Kasi ang tingin kay Duterte, mamamatay tao, murderer. At saka authoritarian, diktador. Pero ang naging trabaho niya ni Teddy Boy Locsin nun, pabanguhin yung gobyerno ni Duterte. Bilang siya DFA secretary, ay magaling siya mag-English, magaling magchika-chika, ano yan eh, mahilig sa mga sosyalan. Kaya naano niya, kumbaga, ang naging role niya kay Duterte no, nakatulong siya na mapabango ang gobyerno ni Duterte sa international community. Kahit sirang-sira si Duterte, medyo napapabango-bango niya dahil sa mga niya, magaling mag-English, magaling magsalita, itong si Teddy Boy Locsin. Ngayon, nung matapos yung gobyerno ni Duterte, na-appoint ito sa ambassador sa United Kingdom of Great Britain, sa Great Britain. Ah, Naging Philippine ambassador. Right, wala na tayong narinig sa kanya. Nanahimik na siya. Siguro maganda naman ang buhay niya doon. Pero ngayon, biglang lumitaw na naman si Teddy Boy Locsin. Kasi yung si Philip Lustre yata may pinost tungkol kay Duterte. Nag-react itong si Teddy Boy Locsin. Sabi ni Teddy Boy Locsin, hindi inaresto. Ito yung kumpleto niyang sinabi. Ah, Sabi ni Teddy Boy Locsin, ang comment ni Teddy Boy Locsin, Rodrigo Duterte was not arrested by the ICC. He was abducted by the Filipinos in the Philippines and handed over to foreigners. If he is guilty of crimes, we thereby confessed our country's and our state's inability to hold him to account. We thereby forswore the first attribute of sovereign independence, which is an effective justice system. Unang-una, dapat ambassador siya. Kung ano yung sinasabi ng gobyerno, ng DFA, Department of Foreign Affairs, kasi ambassador na lang siya ngayon, hindi na siya secretary. Ang stand ng gobyerno, walang mali sa ginawa ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. May mga legal na basihan 'yon, may warrant of arrest, operation 'yun sa Interpol. 'Yun yung official na line o linya ng gobyerno ni PBBM. Yan ang sinabi ng Department of Justice, ng PNP. Dapat ang DFA ganyan din. Ay ang ambassador ng Pilipinas si Locsin doon sa United Kingdom. Dapat ang kanyang sinasabi kung ano yung official na line ng Pilipinas. Parang dapat pag-aralan ito ng DFA. Disiplinahin nila to. Kung hindi, alisin na doon. Alisin na. Kasi hindi niya iniiko, hindi niya dapat ang sinasabi niya kung ano yung sinabi ng DFA. Kung ano ang DFA naman, kung ano yung sinabi ng Executive Secretary, ng Department of Justice, yun. Ganyan ang protocol niyan eh. Pero ang lumalabas ngayon parang binabangga ni Locsin yung official na line or official na paliwanag ng gobyerno ng Pilipinas. Sino ba ang nag-express ng official na paliwanag? Si PBBM mismo. Tsaka yung Executive Secretary, si Bersamin, saka si DOJ Secretary Boying Rimulya. So yun din ang dapat na sinasabi ng DFA. At yun din dapat ang sinasabi ng mga ambassadors ng Pilipinas. Siguro dapat makarating ito sa DFA.
Gano'n din sa ano, sa palasyo, sa Malacanang. Dapat disiplinahin nila 'to si Locsin. Duterte 'yan, alam naman natin. Pero dapat nanahimik na lang siya diyan. Kung hindi siya sang-ayon sa nangyari kay Duterte, ang tingin niya do'n ay inaresto, dapat nanahimik na lang siya. Anyway, comment si Locsin, buhay pa pala. Buhay pa pala itong si Teddy Boy. Hindi pa rin nagbabago. Ang tingin niya pa rin tama yung pinagagawa nila nung panahon ni Duterte. Samantalang ang daming kaso ngayong kinakaharap ni Duterte dahil do'n sa madugong war on drugs. Ah, anyway, so mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Torny Enzo Bunyog. Salamat din sa mga nanonood sa atin sa Informador, Meta or Facebook page. Magandang araw.